Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli, welcome po sa ating Time in the Word. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya sa bawat isa sa atin. Lalo na sa ating mga mananampalataya sapagkat tayo nagpapatuloy lamang dahil sa biyaya ng Panginoon. Ilan po muna mga announcements and reminders bago tayo dumako sa ating pag-aaral po ngayong hapong ito. Una ho ay ang parating na event dito sa ating church calendar is the Father's Day. That will be on June 16. June 16, 2 Sundays from now. As we have did last month, ay nagbigay parangal tayo sa mga ina ng tahanan, and rightly so. And then this month, June 16 nga po, ay magbibigay parangal tayo sa mga ama ng tahanan. Ngunit huwag natin pagkamalian, ang priority natin is the Lord's Day, to worship the Lord. But we again make use of the event. So, encourage natin ang mga ama ng tahanan to invite other dads, ibang mga ampa ng tahanan, buong pamilya, imbitahan natin. Huwag lang yung mga tatay. And who knows, maaari itong gamitin ng Panginoon upang sila at ang kanilang buong pamilya ay ilapit sa Diyos. At napakagandang tignan at napakalaking biyaya kung ama at ina ng tahanan kasama ang kanilang mga anak ay maging mga mananampalataya at mabuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. And this church, GCBUC, is a pro-family church because God is the one na nag-institute ng pamilya. At nawa ho ay patuloy ang mga pamilya sa ating iglesia ay tumatag ayon sa disenyo ng Panginoon upang patuloy na maging palamuti sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. And isa pa ho, Lord willing, ang ating sports fellowship will be on August 26. So pag-pray po natin yan. Tagahanap pa ho tayo ng venue para po dyan. And then also, we would like to request ang inyong panalangin po para sa mapayapang pagbiyahe ng mga kapatid po ni Brother Boy. Parehong bukas ang flight. And then also, ang aking kapatid naman po ay sa Sabado darating. So pakisama sa prayer na maging maayos po ang biyahe para ho sila ay makapiling namin ng ilang panahon dito ho sa atin. So mag-pray ho natin ang mga bagay na yan. And isa pa ho pala na nakakalungkot na balita ho mula kay Brother Eric Sandig. At maaaring kung kayo ho ay kasama sa mga group chats ho natin ay nabalitaan nyo na ang pamangkin niya sa sinapupunan ng ina ay sinubukang salinan ng dugo. So nito ko lang nalaman na pwede pala yun at the procedure was successful. Nag-update si Brother Eric, successful ang procedure, and then after a few hours ay nagkaroon siguro ng complication at ang bata ay umuwi na sa Panginoon. And we believe according to the Word of God, sa kagaya nila ang kaharian ng Diyos, ang batang yun ay umuwi sa Panginoon. At we cannot answer all questions pero meron tayong kapahingahan sa Diyos. So pag-pray natin ang buong Sandig family, si Brother Eric at yung family ng kanyang kapatid sa kanilang pagluluksa sa pagkamatay ng sanggol. So pag-pray po natin ang kapayapaan, provision sa mga pangangailangan at comfort po para sa kanilang buong pamilya. So dako ho tayo muna sa atin hong panalangin bago tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi ito. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka, Panginoon, sa iyong katapatan. Panginoon, salamat o Diyos, pagkat alam namin na anuman ang aming kalagayan ay ikaw ang may hawak, anuman ang aming pinagdadaanan o Diyos, ito o Panginoon ay hindi labas sa iyong soberanong kamay. Alam namin, Panginoon, and we take comfort and have peace sa katotohanan na ang mga ito, kahit sa aming pananaw ay sa ngayon ay masakit, mahirap at mabigat,
ay ito pa rin ay sa ikabubuti namin, kung kaya't maaari kami magpasalamat kagaya ng inutos mo sa amin, that in everything give thanks. Ama, dalangin po namin ikaw po magbigay ng comfort sa buong Sandig family, sa pamilya ng kapatid ni Brother Eric, sa pagkawala ng sanggol. Nawa o Diyos, ikaw po ang maglalong maglapit sa kanila sa iyo, hindi masayang ang pagkakataong ito. Yes, nandun ang kalungkutan, ngunit nawa ang kalungkutan itong lalong magtulak sa kanila upang lumapit sa iyo, upang tumepende sa iyo, upang lalo pang lumalim sa pananampalataya sa iyo. At kaya din po, Panginoon, ikaw po magkaloob sa kanilang mga pangangailangan at magbigay ng comfort. And Lord, we also pray para po sa mga darating na event dito po sa aming church, ang Father's Day sa June 16, ang Sport Fellowship sa August 26, and all these events na nais po namin, Panginoon, ay maluwalhati ka, particularly sa Father's Day. We ask for your mercy. Nawa ang mga ama ng tahanan ay makapakinig ng iyong salita at maging seryoso na tuptin ang panawagan na iniatang mo sa amin bilang mga ama, upang lalong ilapit ang aming buong pamilya, ang aming mga asawa at mga anak sa iyo. At Lord, ikaw pong gumabay sa aming pag-aaral ngayong gabing ito. Ingatan mo kami, tulungan mo kami, at maging ang mga pag-aaralan namin, O Diyos, ay hindi lang maging head knowledge, but Lord, ito'y lalong pagtulak sa amin sa kabanalan, dumurog ng kayabangan, at lalong magpamangha sa amin sa dakilang biyaya mo at mga katotohanan mo. Muli, O Diyos, iyo lamang lahat ng papuri. Dalangin namin to sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo po dumako sa ating pinaka-lesson. This is again the Doctrine of the Holy Spirit, lesson number 6. And last time, natalakay ho natin about the personality of the Holy Spirit, the deity of the Holy Spirit, and we looked at the blasphemy against the Holy Spirit. So, reviewin lang natin ang ilan sa mga bagay na pag-aralan na natin. We looked at the name of the Holy Spirit. We considered that word Spirit, Ruach, sa Old Testament, and Pneuma sa New Testament, sa Greek, and it means air or breath, pero ito ay binigyan ng adjective na holy, and ito ang pinakamadalas na pagbabansag o pagbabanggit patungkol sa ikatlong persona ng Diyos, which is ang banal na Espiritu. Pag-aralan natin ang personality of the Holy Spirit. He is indeed a person. Dito kulang ang Tagalog kasi pag sinabing personality sa Tagalog, ay talagang direktang equivalent ay ang katauhan, no? O well, ang personalidad, pero medyo hindi pa rin masyadong tumpak, ano? Ang punto lang ho natin, hindi siya inanimate, ano? Hindi siya inanimate force or object kung hindi siya ay persona, at binigyan natin ng pansin ano yung mga dahilan, ano? Meron siyang personal faculties, meron siyang personal actions, meron siyang personal actions may be done to him. So all of those will be nonsense, ano? Ito'y malinaw sa salita ng Diyos, pero nonsense ito kung hindi siya persona kagaya ng paniniwala ng iba. And then we consider the deity of the Holy Spirit. And yes, we do admit there is lesser information sa Scripture about the deity of the Holy Spirit, lesser but not absent, ano? Mas konti pero hindi wala. Ibig sabihin meron, hindi man direktang o word for word sinabing that the Holy Spirit is God, but we have ample enough evidence from Scripture na ang tanging implikasyon that He is indeed God. He is expressly or derivatively called God. Ano? You lied to the Holy Spirit, you lied to God. He is identified with divine designations. Nakita natin sa Old Testament ang nagsalita ang Diyos, and then the New Testament inspired writer sabi the Holy Spirit speak. So muli, almost interchangeable. Number 3, divine perfections are attributed to Him. May mga katangian na tanging sa Diyos lamang, being omniscient, being omnipresent, being omnipotent. Mayroong mga katangian ng Diyos na dapat sa Diyos lamang, pero again, ito ay katangian din na sinabi ng Banal na Espiritu. Number 4, divine works are ascribed to Him just like creation. Ang Diyos lamang ang lumilikha. And nandoon ang ascription ng pag-create sa Banal na Espiritu. And then divine honor is given unto Him. Yung halimbawa na lang ay sa baptism formula, in the name, in the singular name of the Father, of the Son, na doon ang Holy Spirit. And again, if it is just an animate force,
Anong dahilan ba't nahandoon ang kanyang, bakit yung may pangalan, and then also anong dahilan kung bakit nahandoon. So again, divine honors are given to him. All this considered together, ay maaaring implikasyon lamang ay siya ay Diyos. So muli ay nandyan ho yung ating punto. All these reasons considered together can only point to the truth of the deity of the third person of the Godhead, and that is none other than the Holy Spirit. So tingnan natin ho, application yan. The Holy Spirit is clearly presented as a person and possessing divine characteristics. Therefore, we must reject any notion that presents the Spirit of God as an entity or commodity that can be manipulated and used according to human will. Ito ay madalas natin nakikita lalo na sa mga charismatic. Hindi lamang doon, pero lalo na sa mga radical charismatic na mga grupo na seemingly they can command the Spirit of God at will. Kaya nilang idikta yung oras, kung paano, kung kailan, tinatakda nila, at para bang joke na lang, yung may kaso ngayon doon sa yung taga Davao na may kaso, meron siyang magic button na pwedeng pindutin para again, all of this are just but being playing fast and loose pagdating sa banal na spirito, where we should give great reverence because He is indeed God. Siya nga ay Diyos. So hindi siya isang commodity na pwedeng ibenta, na pag nag-donate ka ng 5,000 pesos ay ang kapangyarihan ng banal na spirito sa sayo, pero pag ginawa mong 10 pesos mas matinding kapangyarihan ng banal na spiritong sa sayo. All of those are nonsense, kalokohan, ay tunay na napakasamang bagay na sabihin at iduktong na tila baga nababayaran, nabibili na parang commodity ang banal na spirito ng Panginoon. Hindi maaari. So nawa ay ito ay maging magandang paalala sa atin, and this should equip us sa pag nakikinig tayo ng nasa radyo, nanonood tayo ng mga nasa online or sa TV, at again kalat magbabasa tayo ng mga articles or quote and unquote Christian books or literatures, ay maging mapanuri tayo paano ba nila tinatrato ang banal na spirito, at ay consider natin ang mga katotohanan na ito. Number 6, pinag-aralan natin ang blasphemy against the Holy Spirit. Tuwing napag-aaralan, wala pa ako natatandaan na pinag-aralan natin dito sa church ang doctrine of the Holy Spirit na hindi natanong patungkol sa blasphemy against the Holy Spirit. Why? Because again, malinaw ang sinabi ng salita ng Diyos, and whosoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Spirit, it shall not be forgiven. At sa ibang records, for example, sa Matthew and sa Mark, sinabi, in this life or the next, kasalanang walang kapatawaran. So talagang takot-takot ang marami kapag pagdating dito. So we must take into serious consideration the context when Jesus said these words. Kailan ba niya sinabi ito? Ano yung konteksto para ma-handle natin ng tama? And muli, if you remember yung ating many lessons long ago and recently also about how to study the Bible, how to handle the scriptures, or sa ibang King James language, how to rightly divide the scripture, the main key, ang pinakamahalaga pagdating sa paghahandle ng scripture is context. Ano ba yung nangyayari? Ano ba yung pinag-uusapan? At nung binanggit ni Jesus yung sin against the Holy Spirit or blasphemy against the Holy Spirit, ano ba yung pinag-uusapan? Napakahalagang i-consider yun. And considering the context, there are two general interpretations regarding the blasphemy against the Holy Spirit. Passages. Number 1, there are those who see it as a very specific sin committed in a very specific time, namely the earthly ministry of Christ. Therefore, it is non-repeatable today. Yun yung talagang sa context, pwede lamang ito kapag nangyari lamang ito nung nandito ang ating Panginoong Jesucristo, then therefore wala na siya ngayon, hindi na ito pwedeng mangyari. So there are those who take this stance. It's sa mga pino-point out nila yung Mark 3 verse 30, because they said he, at yung he dyan
ay ang ating Panginoong Jesus hath an unclean spirit. So I can see where they're coming from, but I don't think na ito ang pinakamaganda at pinakamalakas na stand. Next, pangalawa, there are those who believe that this sin can be committed today but limited to unbelievers only. At sa Matthew 12 verse 23, and all the people were amazed and said, is it not this the son of David? But when the Pharisees heard it, they said, this fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. So ang punto ho, kaya dati kinut itong verse na ito, kapag ang gawa ng Diyos, ang katotohanan ng Panginoon ay ina-ascribe sa demonyo, sa kabila ng napakalinaw na mga ebidensya, ay nahandoon ang pangyayari na pwedeng tumawid ang isang tao na talagang nahandoon na yung pamumusong sa banal na spirito at ang hatol ng Panginoon ay nasa kanila. Now, nahando ka man sa camp number 1 or sa camp number 2, ay ang makikita natin in both interpretations, there is a single common factor. Ano yun? This is a willing, persistent, and unrepentant resistance against the Holy Spirit and His message concerning Christ as the Messiah. Now, kung doon sa approach number 1 na ito ay doon lamang panahon ng ating Panginoon Jesus, wala ka ng problema ngayon. Pero kung nando sa point number 2 or sa interpretation number 2 na pwede pa rin mangyari ngayon, pero ito'y limited sa mga unbelievers, ang mag-ingat lang ho tayo ay hindi natin alam kung kailan tumawid ang isang tao. For example, baka mamaya meron tayong kamag-anak, meron tayong mahal sa buhay o kaibigan na repeatedly pinabahagian natin ng gospel and we think naging malinaw na sa kanya and sa tingin natin ay dapat sana naunawaan niya na, dapat sana titanggap niya na, dapat na sana, pero patuloy siya nagre-resist at patuloy niyang talagang to the point na kung ano-anong masasamang mga bagay ang sasabihin niya with regards to the faith, baka matukso tayong hatulan na nag-blaspheme na siya. Yun dun mahirap. Hindi natin alam. Wala sa atin ang basihan. Wala tayong standard. It may be, it may be not. So muli ay nawa ay maging maingat ho tayo sa mga paghahatol na kagaya mo. Note, this is done, dito nagkakaisa muli, yung dalawang number 1 or number 2, is done by unregenerated individuals only. So kung ikaw ay Kristiyano, totoong Kristiyano, that is, hindi ito uubra, because no man that is born of the Spirit calleth Jesus a curse. Yun ang sabi ng 1 John. Pag ikaw ang isang tao, ito na pinanganak ng Panginoon, hindi na ito uubra. Pero ito ay pwede lamang sa mga hindi mananampalataya. So, ang blasphemy against the Holy Spirit cannot be done by a true, genuine, born-again believer. Ito tayo na pinanganak na muli na mananampalataya. Now, ang ating pag-aaralan ay ang relationship within the Godhead, or more specifically, the Holy Spirit's relationship within the Godhead. Before we study His relationship to us believers, ay ano ba yung relationship ng Banal na Espiritu, particularly sa Ama at sa Anak. Sa 1689 Baptist Confession of Faith, in this divine and infinite being, that is the Godhead or God, there are 3 subsistence. Ano? Subsistence. Nosebleed. Medyo malaking salita. Hindi natin masyadong nagagamit itong salita ito. Pero i-enumerate muna, mamaya tignan natin, ano yung ibig sabihin subsistence or dito subsistences? The Father, the Word, or the Son, and the Holy Spirit. So again, there's the 3 person, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Of one substance. Paano din-describe ito? Of one substance. Ang Father, ang Son, ang Holy Spirit, isa lang yung substance nila. Again, God is Spirit. Yung pag sinabi ditong substance, hindi yung substance na matter, hindi yung spirito ng kadiyusan, hindi iba, hindi ibang substance ang anak, hindi ibang substance ang banal na spirito, one substance, of one power, isang kapangyarihan, co-equal, and eternity. Hindi magkakaiba ng simula, hindi rin magkakaiba ng wakas. They are co-equal in their power, in their eternity, in time, each having the whole divine essence. Again, hindi
Hindi ito 33.3333 sa Ama, and 23.33 sa Anak, and 33.33 sa Holy Spirit. And pag nagsama-sama sila, we have the 100%. No. Each of them having the whole divine essence, yet the essence undivided. Hindi hiwa-hiwalay. Again, hindi ito parang voltage 5 o tatlo na mag-volt in to make one. No, there's one God, and this one God from eternity past to future had existed in the three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. There's no time na hindi ganun ang kanilang kalagayan. So muli, ay makita natin, mayroong big word dito, sabi ko nga ho, yung word na subsistence. At just to give us something to reflect on, itong 1689 Baptist Confession of Faith ay panahon na kung saan particularly mga Baptist ministers and theologians ay nagsama-sama to hammer out ano ba ang paniniwala, ano bang tinuturo ng Bible. And ito is largely based on the Westminster Confession of Faith, pero meron ilang mga bagay na binago, particularly about baptism, dahil we believe in credo baptism, baptism of believers, at yung Westminster is nandun yung pedo baptism, baptism of children, or babies. So makikita natin yung major na ilang mga pagkakaiba sometimes in eschatology. Nevertheless, ang punto ho natin dito ay hinammer out yung pananampalataya. So again, hindi itong document na ito, itong confession na ito ay hindi ito basta-basta. And muli, kung hindi ito sang-ayon sa salita ng Diyos, ito ay walang kapuluhan. Pero dahil ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos, at meron lamang isang Diyos, at sila ay tatlong persona sa iisang katyusan of one subsistence. Anong ibig sabihin ng subsistence? Something that has a real existence. Totoo, hindi ito likhang isip, hindi ito merely modes. Ayan. Dito papasok yung kaya we are not modalist. Ano ibig sabihin ng modalist? That there is one God who manifests himself in different modes in different times. Kaya with the word modalism, yung iba, particularly yung mga oneness, ang kanilang theology, ang Ama, ang Diyos ay ang Ama, pag nasa langit, siya ay ang Anak, pag dito sa lupa, ang kitang tao, at siya ang banal na Espiritu, pag nasa buhay ng mga Kristiyano. At those are just different modes of one person. No, we do not believe that. We believe iba ang Ama sa Anak, at iba ang Anak sa banal na Espiritu, iba ang banal na Espiritu sa Ama, but they have the real existence, ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu. That's why, sana makita nyo, ma-appreciate nyo, ganun, with that word subsistences, ganun kaingat yung mga, sabi natin, Baptist forefathers natin, nag-hammer out itong Baptist Confession of Faith, para talagang i-define, na hindi pwede yung modalism, hindi pwede yung Unitarianism, hindi uubra, sapagkat we believe these are three persons, not three modes of the Godhead, of God, three persons of the Godhead. That's why mahalaga itong ginamit na word na three subsistence. Mayroong tunay na pag-iral. Yan. So, nasaysay nito yung katotohanan na yon, na evidence sa Scripture. Point, the Holy Spirit being divine is of one and of the same substance, power, eternity, and attribute with the Father and the Son. So, kagaya nakita natin, He is a person. Malinaw yun. I hope we are convinced with the characteristics ng banal na Espiritu sa ayon sa Scripture. He is indeed God. Then therefore, if He is God, since He is God or since He is divine, hindi uubra na may ibang substance siya. Parehong substance, parehong pag-iral, parehong kapangyarihan, same of eternity, and same attributes with the Father and with the Son. Hindi po pwedeng mas mababa. Bakit? Kasi ang Diyos ay perpekto. Kung mas mababa, hindi uubra, hindi Diyos. So kung mas mababa, hindi siya considered na divine. Now, meron mag-o-object. There are assertions and suggestions of the Spirit's subordination to the Father and to the Son. Doon madalas
nagkakaroon ng problema. Not just with the doctrine of the Holy Spirit, but also with the doctrine of the with regards to the deity of the Lord Jesus Christ. Pag pinag-uusapan yung equality in the Godhead. Nagiging problema ay may sa language ng Biblia ay merong subordination. That is, parang tila baga, mas mababa ang anak sa ama at ang banal na spirito sa anak. So, i-consider natin itong bagay na ito. That's why merong mga nagsasabi hindi equal, hindi pantay, hindi uubra. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, tignan natin, the Holy Spirit's subordination. For example, sa John chapter 15, verse 26, "But when the Comforter, which is the Holy Spirit, is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, he shall testify of me." So narito ang anak ang magsusugo sa banal na spirito at ang ama ang panggagalingan ng banal na spirito at isusugo siya ng anak at siya ang banal na spirito ay magpapatotoo patungkol kay Kristo. So again, there is that language na naturally ang dating sa atin, syempre, mas mataas yung nagpadala kaysa dun sa pinadala. Ayan. Now, pag in-apply natin yan, sinugo ng ama ang anak. So, sasabihin ba natin na ang ama ay mas mataas kaysa sa anak? Pero maliwanag sa scripture, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, I and the Father are one. Sila ay iisa. Hindi hiwalay. Hindi dalawa. Hindi sila ay iisa. Yes, merong iba ang person ng Father, ibang person ng Son, pero dahil doon yung kanilang kaisahan, dahil doon yung kanilang kapantayan, so hindi uubra yung ganong kaisipan. Now, tuloy natin. For example, sa John 15:26, "But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit..." Ay, ito binasa natin kanina, dodoble ko pala, no? Sorry. Ang sabi ng Christian Apologetics and Research Ministry or CARM, merong carm.org or .com, pwede niyo puntahan, magandang website po yan. There is apparently a subordination within the Trinity regarding order but not substance or essence. We can see that the Father is first, the Son is second, and the Holy Spirit is third. So there's apparently subordination. The Father is not begotten but the Son. Okay? John 3:16. The Holy Spirit proceeds from the Father, as we have read, John 15:26. The Father sent the Son. Pinadala ng Ama ang anak. 1 John 4:10. The Son and the Father send the Holy Spirit. Nasa John 15:26, John 14:26. The Father creates. Isaiah 44:24. The Son redeems. Galatians 3:13. And the Holy Spirit sanctifies. Romans 15 verse 2:16. So muli, makikita natin dyan yung magkakaiba sila ng gawain. And then there's seemingly ang ama, ang anak ay the Father is not begotten but the Son is begotten. That is pinanganak. Bugtong na anak. And then ang banal na spirito ay sinugo. Ayan. So yun ang punto lang ho, there's this apparent subordination na parang mas mababa ang anak sa ama at ang banal na spirito sa ama at sa anak. Now, this subordination, ito yung ating contention ho sa nakikita natin. Yes, nakikita natin sa scripture. Pero again, ito yung magandang bigyan natin ng consideration. This subordination is covenantal and official, not essential. Subordination in function and not in attributes. Ayan. So, walang pagkakaiba. Siguro magandang isang example na gamitin natin ay patungkol sa lalaki at babae. Pagdating sa lalaki at babae, hindi mas mataas ang lalaki kaysa sa babae. No, we are co-equal, both made in the image of God. Pero makikita natin na merong subordination ang babae sa lalaki, particularly in marriage. Nandun yung command na magpasakop ang babae sa lalaki. So itong pag-subordinate ng babae, hindi ibig sabihin mas mababa ang babae. Pareho lang na nilalang sa wangis ng Panginoon, pantay. Pero nahandoon in the covenant of marriage, nahandoon yung pagpapailalim ng babae sa lalaki. So that is in office, magkaiba sila ng gawain, ibinigay ng Panginoon, ang lalaki at babae. So sana makita nyo, magkaiba ng gawain ang ama at ang anak at ang banal na spirito,
pero hindi nangangahulugan na mas mababa ang anak sa ama at mas mababa ang banal na espiritu sa ama at sa anak. Nandun yung pagkakaiba ng kanilang offices, nandoon yung subordination nila, pagpapailalim in covenant, just like in marriage, nagpapailalim ang babae sa lalaki, pero hindi lesser ang humanity ng babae. At ganoon din, hindi lesser ang pagiging Diyos ng anak sa ama at hindi lesser ang pagiging Diyos at lahat ng katangian ng kadiyusan ng banal na espiritu sa ama at sa anak, pero there is that covenant subordination and official subordination within the Godhead. Point, when the Holy Spirit is sent by the Father and the Son, it does not mean that He is less of a deity than them. Their power, essence, attributes, and divinity are equal, perfect, and infinite. So, ganito natin magandang tignan ang relationship within the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi mas mababa, hindi lesser, o hindi in their covenant relationship as three persons in one Godhead. Meron silang relasyon sa isa't isa para again as two persons in one. They're no longer two but one in marriage. Let's borrow that. Yes, hindi perfect, pero gusto ko hiramin yung larawan na yun. Hindi mas mababa ang babae kaysa lalaki, pero inuutusan ng Diyos ang babae magpasakop sa kanyang asawang lalaki. May ibang tungkulin ang lalaki sa babae at may ibang tungkulin ng babae sa lalaki. So muli, hindi nagpapakita na mas mababang pagkatao. Pantay sila pagdating sa kanilang pagkatao, pero magkaiba ang kanilang gawain. Now, kung tingin mo ay mas mababa ang babae, meron kang maling pananaw at maling teolohiya pagdating sa ganong maling doktrina o pananaw pagdating sa ganong bagay at hindi yun biblical. So that's the thing that I want to point. When it comes to the Godhead, pantay sila, hindi mas lesser ang sovereignty ng anak kaysa sa ama, hindi lesser ang sovereignty ng banal na espiritu kaysa sa anak, hindi minus ilang points ang divinity ng anak sa banal na sa ama, at ganoon din mas mababa ang divinity ng Holy Spirit sa anak. The point is, sila'y pantay-pantay, but in their covenant relationship and official work, merong silang iba't ibang gawain na nagpapakita ng subordination, but doesn't mean that they are lesser, hindi mas mababa. So sana hindi natin madalas hindi natin madalas kinukonsider ng mga ganitong bagay, but I hope medyo ibabad pa natin ng konti, ngayon pa natin ng konti, at kung sakaling medyo nahihirapan ho kayo, ay pwede tayo mag-usap sa natin ng Lord's Day, or pwede ho kayo mag-PM or sa question and answer ho mamaya. Tuloy natin, his relationship with the Godhead. Muli, na-point out natin, diinan ko na, I hope nakita natin equality. Merong equality within the Godhead. It necessarily flows from his deity. Again, if not equal, then he is not divine. Kung hindi pantay, then hindi siya Diyos. Hindi uubra. Naalala ko ho, na-appreciate ko ito nung camp, pinoint out ito ni Brother Cunard Abiba. Hindi pwedeng aso ang helpmeet ni Adan. Ang pwede lang helpmeet niya ay yung kapwa niya nilalang sa imahe ng Panginoon. As I love dogs, hindi pwedeng part ng human family ang dogs, dahil ang part ng human family ay isa ring image bearer. At ang dogs ay hindi image, whatever pet we have are not image bearers. So hindi ito, yes, pwedeng mahalin, pero hindi ito, mas naging aware lang ako na part ng family ang aming aso. No, hindi pwede. Now, gusto ko hiramin ulit yung point na yon. Ang pwede lang na maging helpmeet ni Adan ay yung pareho niyang image bearer. Pantay sila, pareho sila. That is in Eve. Dahil siya ay tao, parang image bearer. At gayon din, it necessarily flows from the deity of the Holy Spirit, then they are equal. The deity of the Holy Spirit, nakita natin, meron tayong mga rason, hindi ko na uulitin ngayon, pero yan ho yung mga rason why do we believe that the Holy Spirit is indeed divine.
Over next, nakita natin yung distinction. Equal and distinct. Just like Adam and Eve, they are equal, both made in the image of God, but distinct si Eve from Adam. Ganun din within the Godhead, the Holy Spirit is a distinct person from the Father and the Son. We deny modalism. We deny oneness theology na iba't ibang modes lang depende kung nasaan or ano ang ginagawa. Ang isang akong paborito ko example, dun ho sa bahay sa likod, sa bahay ng mga magulang ko, ako'y anak. Ito ho sa bahay namin ni Sister John na ako'y ama. Pagdating sa church, ako'y pastor. So depende kung nasaan akong lugar, nag-iiba-iba ang mode. Hindi ho ganun ang Panginoon. Isang person, iba-ibang mode. Pagdating sa Panginoon, ibang distinct persons, ang Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu. They're equal in the Godhead. Matthew 28 verse 19 is ang magandang example ito. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So bakit ko highlight yung end of the? Why? Because yung word na kai or end with a definite article na to, kai to, that is end of the, pagdating sa English, end of the, precedes each of the threefold name. That means it shows a distinction. Hindi ito tatlong pangalan ng isa, kundi ito ay magkakahiwalay na persona. The name of the Father, distinct, and of the Son, distinct, and of the Holy Spirit, distinct. So, distinct from one another. Hindi different modes. Acts 2 verse 33, therefore being by the right hand of God exalted. Sino yung nasa kanan ng Ama? Si Jesus. So we have the Father, we have the Son, exalted in the right hand of God, having received of the Father the promise of the Holy Ghost. So again, there's Jesus exalted in the right hand of the Father, and there is the Father on the throne, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he had shed forth this which he now see and hear. So makikita natin, ang punto lang nitong verse na, kaya ko lang in-include itong verse na ito, nandun yung distinction ng Ama, ng Anak, at ng Banal. So these are not three different modes of a single person. So again, modalism or oneness, na madalas sa mga Pentecostal theology, oneness, natin may nakausap kong Assembly of God, oneness din, ang kingdom of God, kingdom of Jesus Christ, yung sila Kibuloy, oneness din. Again, itong mga quote and unquote Christian groups na ito that they believe in modalism or oneness ay hindi papasa sa testing ng salita ng point. They are distinct though related actions involving the three persons. So dapat walang A yan, personas, three persons. Procession. Ibig sabihin ng procession, send forth, pinadala, sinugo. John 14:26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Sinugo ng Ama. Verse 26, nabasa na kanina, when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, he shall testify of me. The Father is sending the Holy Spirit in the name of the Son. The Son is sending the Holy Spirit from or in the name of the Father. Point through the Holy Spirit that is given by the Father and sent by the Son to us and indwells us is the Godhead present with every true believer. Ang nagsugo ng Banal na Espiritu ay ang Ama sa pangalan ng Anak. Ang Anak ang nagsugo sa Banal na Espiritu, pinadala mula sa or sa pangalan ng Ama. And sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, nakatahan sa mga mananampalataya ang buong kadyusan. Ang buong kadyusan ay nakatahan sa Kristiyano. So yes, naalala ko noon, nung bata pa lang akong mananampalataya, nag-click sa isip ko, teka muna, sino ba ang nakatahan sa Kristiyano? Ang Diyos? Si Jesus? O ang Banal na Espiritu? Kasi tinatanggap ko si Jesus sa puso. Okay na sa puso ko si Jesus. Pero ang Banal na Espiritu nakatahan sa Kristiyano. At madalas ko rin naririnig, nasa atin ang Ama, nasa atin ang Diyos.
Sino ba talaga, kuya? Ganoon ang, well, again, ang nakatahan, ang primarily sinasabi sa dito, nakatahan sa atin ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nasa atin din ang Ama at ang Anak. John 14 verse 23, Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Again, ang pagmamahal sa anak, ang pagmamahal sa Diyos, at pag-iingat ng mga kautusan ng Panginoon ay isa sa mga ebidensya ng tunay na pananampalataya, tunay na pagiging Kristiyano, at pagtunay na Kristiyano, nakatahan sa Kanya ang Ama at ang Anak. John 17 verse 23, I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. I in them and thou in me. And Christ in us, nakatahan sa atin si Kristo. Malinaw yan, to whom God will make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Nasa atin si Kristo, nakatahan sa atin ang Ama, nakatahan sa atin ang Anak, at again, ang pinaka present, naka-present indwelling na persona ng kadiyusan sa atin ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Again, sa 1 Corinthians chapter 6, di natin ilagay dito, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and that not of yourselves. So, therefore, glorify God in your body, which in your spirit, in your body, in your spirit, which are God's. Again, malinaw, nakatahan sa atin ang banal na Espiritu ng Panginoon. So, the Father, the Son, it dwells the believer, the Godhead dwells indwells the believer through the presence of the Holy Spirit. 1 Corinthians 3:16, know ye not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you. Sa pag binasa ko na, sino ba talaga? Ang Diyos o ang banal na Espiritu? And the answer to that is, well, technically yes. It's God, the Father, the Son, through the Holy Spirit, nakatahan individually sa 1 Corinthians chapter 6, and corporately as a gathered church sa 1 Corinthians chapter 3. So let us end dito sa sinabi ni Sinclair Ferguson. Ang ganda na sinabi niya, the mystery of the Spirit's ministry thus points to the glory of the Christian's communion with God. Our fellowship in the Spirit is with the Father and the Son. Ito yung mystery ng ministry ng Holy Spirit na tumuturo, points to the glory of the Christian's communion with God. Andun yung pakikiisa natin, andun yung communion natin. In a term more familiar, andun yung fellowship natin sa Diyos. Andun yung fellowship natin sa Diyos through the Spirit that dwells in us. Our fellowship in the Spirit is with the Father and with the Son. So muli, maaaring hindi pa ganun ka clear cut sa isip ng marami. I would like to encourage you to go back to this lesson or the verses that we have gone through para mas makita natin yung ganda, yung hiwaga. Ayoko siguro ang isang lalo na yung kaisipan ay yung number 3 lang ang nakatahan sa atin. Sayang, sana si Jesus na lang ang nakatahan sa atin. That should not be the thinking. Anong number 3 lang? Ano mas lower, lower class, yun bang ibig sabihin natin? So sana makita natin, hindi pwedeng isipin yun. Hindi dapat isipin yun. Hindi dapat lalo pang manggilalas tayo bilang mga nakatahan sa atin ng banal na Espiritu. And through the Holy Spirit, nakatahan sa atin ng Ama at ang Anak. At makikita natin na yes, the person of the Holy Spirit ang nag-i-indwell sa atin, anong pribilehiyo ito. Hindi siya lesser than the Father nor the Son, pero nahandoon yung kanyang napaka-tiyaga, napaka-involved na ministeryo at pagkilos sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Tingnan natin yan, yung relationship ng banal na Espiritu sa mga Kristiyano, at makikita natin na kung meron at this point of time, yes, the Father is in heaven and He in His providence is taking care of all things
the Son, ang anak ay nasa kanan ng Ama na mamagitan para sa atin. At kung merong quote and unquote technically pinakamalapit, pinaka-involved sa atin bilang mga mananampalataya, walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. And what a joy, what a treasure, what a blessing it is for us. Now, sana wag niyo isipin na pinakamalaki. God is everywhere. Yes, He is omnipresent. But kung meron sa tatlong persona nakatahan sa atin na walang iba kundi ang banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya ang bilin nga sa atin ay huwag natin pighatiin ang banal na Espiritu na siyang tatak o nakatahan sa atin. Okay, at we finish our lesson a little bit earlier than expected. Tingnan ko lang ho, meron tayong tanong online. Wala ho tayong tanong online sa private messages. Sa messenger, wala. Sa text message. Pwede bang ligtas ang mga may tamang aral ng kaligtasan pero mali ang pagkakilala sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu? And the answer to that is yes. Sapagkat kung babalikan ho natin nung time na naligtas tayo, higit sa malamang, ako particularly, actually para akong hierarchical, tritheism, I believe, yun yung mas tamang salita. Hindi tritheism ang, yes, I believe that the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, pero parang may staircase, lower level si Jesus at mas mababa. So, alam kong naligtas ako, alam kong ako'y pinatawad ng Panginoon, but again, as we have been saying sa mga nakaraan, ay lumalago. Kasama sa paglago ay ang pagkaalam ng katotohanan. At nung naligtas tayo, hindi natin agad lahat. And maganda yung na-share sa akin ng isang kaibigan kong pastor na ang sabi niya, there are things to be believed to be saved. Merong mga bagay na kailangan mong sampalatayanan para maligtas, primarily the gospel. And there are things not to be denied. May mga bagay na hindi mo dapat i-deny para talagang makita na ikaw nga ay mananampalataya. And one of those is the right understanding about the Godhead patungkol sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu. For example, nag-profess ng faith sa gospel pero bandang dulo ay dinenay niya, ayaw niyang tanggapin na si Jesus ay Diyos. Well, dun magiging obvious na hindi siya tunay na mananampalataya ng ebanghelyo because you cannot divorce the work from the person of Christ. At kung yung personhood ni Kristo ay palyado, dinideny niya ang pagka-Diyos ni Kristo, then therefore meron itong epekto at malamang ito ay ebidensya ng hindi tunay na pagiging Kristiyano. Pero pwede bang maligtas? The point of conversion, higit sa malamang marami sa atin ay mayroong mali pang paniniwala, not just of the Godhead, but iba pang mga doctrine. Number next, yung 5 virgins na walang oil, na symbolic daw ng Holy Spirit went out to buy oil. Pwede daw bang mabili ang Holy Spirit? Well, doon ho tayo magiging maingat. Hindi ho lahat ng detalye sa parable ay dapat lagyan ng meaning. Remember, nung pinag-aralan natin sa basic Bible interpretation ng parables, ang parable ay merong one main point. At yung mga details around the parable ay nahandoon to support that main point and also nahandoon din to make the story work. Isang magandang halimbawa ho dyan ay yung parable of the unjust judge. Alam niyo ho yun, yung merong balo, hingi siya ng hingi ng hustisya dun sa judge. So yun ay larawan ng pananalangin. So ang nire-represent ng balo ay tayo mga Kristiyano at humihingi siya kinukulit niya yung judge. Pero sabi ng judge, ako'y walang takot sa Diyos. Teka muna, yung judge ang supposed to be nagre-represent sa Diyos. So, paano mo lalagyan ba natin lahat ng meaning? So, again, we must be very careful in putting those meaning agad. Hindi porket ginamit ang oil that represents the Holy Spirit ay sa lahat na lang ng oil sa Bible matagpuan yun ay ilalagay na ho natin. So, muli, let us be careful on that. As far as I can remember, the parable of the 5 virgins, ang binibigyan ng matinding pansin ho doon is that readiness
You know not when, hindi mo alam kung kailan. Yung readiness ang binibigyang ng matinding pansin. Now, if we will grant it na yes, let's just say na ang oil ay yung banal na spirito, actually, maaaring pwede mag-cancel na hindi kasi pwedeng bilhin ang banal na spirito. Hindi uubra. So I don't think na mag-work out kapag yun ang tanong. So, pwede daw ba lang mabili ang Holy Spirit? No. Ang Holy Spirit ay soberano. Siya ay tatahan lamang sa mga taong tunay na mananampalataya, at ang mga taong tunay na mananampalataya ay yung mga taong pinanganak ng muli ng banal na spirito. So siya ay soberano pagdating sa bagay na yon. Hindi yun pwedeng bilhin ng sino man. Hindi ang tao ang may control sa bagay na yon. So again, nagkaroon nagsangay yung sagot. So with regards to paghahandle ng parables, that's why isang bilin sa amin ng teachers namin sa Bible interpretation is be very, very careful kapag sa pagtatayo ng doktrina pagdating sa mga parables. Dahil madalas doon nagkakaroon ng problema pag lahat ng details ay sinusubukang bigyan ng meaning. Let's just be careful in doing that. But the answer to the question is no, hindi pwedeng bilhin ang banal na spirito. Hindi uubra. Actually, we are at the mercy or at the grace of God. Kung magiging mabiyaya siya sa atin, kung hahabag siya sa atin, ipapanganap tayong muli ng banal na spirito o ang isang tao. Sa ating mga mananampalataya, sa biyaya ng Diyos, naranasan natin yan na tayo ay naligtas. May nagtanong, si Brother Carlo yata to, si Marion Loy, will the Holy Spirit be present during the tribulation? And the answer to that is yes. Sapagkat sa time ng tribulation ay meron pa ring mga maliligtas, at pwede lang maligtas ang isang tao kapag siya ay niregenerate. At dahil kung wala ang banal na spirito, hindi makikita ng tao si Kristo at hindi sila sasampalataya kay Kristo. So nahandun pa rin. Though yes, as we believe in the pre-tribulational rapture of the church, ang mga Kristiyano ay aagawin, at yung restraining, doon kasi madalas ang sabi na yung magre-restrain ay wala na, ay din bubuhos yung parang wala na ang wellness sphere, absent na siya, hands off. Well, kung ganoon din, walang maliligtas sa mga taong may iiwas. But again, evidently in the scriptures, meron pa nga mga mangangaral. And again, the work of God is always through, as we have studied, the work of God is always through the power of the Holy Spirit. At kung nandun yung paggawa at yung pagliligtas niya, ibig sabihin nandun pa rin yung presensya. It may not be as equal to kung ano yung meron tayo ngayon sa tinatawag na age of grace. Church age, I should say, church age. Not age of grace, church age. Pero handun pa rin, hindi pwedeng wala, dahil handun yung may mga naliligtas. Posible lang mangyari yon kung handun ang kilos ng banal na Espiritu. Okay, thank you po doon sa pahabang tanong. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa iyong biyaya, katapatan, pag-iingat, at ang iyong mga salita ay patuloy na maging gabay namin, magpakumbaba sa amin ang iyong mga katotohanan, lalo magbigay sa amin ng mas malinaw na pagkaunawa, pagkakilala sa iyo, at lalo kaming mamangha sa mga katotohanan mo. At Lord, anong ganda, anong lalim, anong hiwaga ito. Nakatahan ang iyong banal na Espiritu sa amin, na ikaw ay kasama namin dahil nasa amin ang banal na Espiritu. Oh Lord, please help us na lalo pang magkaroon ng pagkaunawa dito. Nawa ang anumang paglulong namin na masyado sa mga material na bagay ay malunod, ma-wash out ng napakadakilang katotohanan na ito. Nasa amin ang banal na Spirit. Help us, Lord, help us. Salamat po, at nawa ikaw pong patuloy na maitaas sa lahat ng ito. Palain mo po ang mga katotohanan ng amin na pag-aralan sa buhay ng bawat isa upang mamunga patuloy ng kabanalan. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Magandang gabi. At dito tatapos ang ating time in
the Word.